Maganda ang panahon ngayon sa kagubatan. Abala nga ang lahat sa paghahanap ng pagkain. Mahirap ang buhay sa loob ng gubat. Ang lalaking kagwang o flying lemur, chill lang sa taas ng puno. Pero mas masarap ito kapag may kasama. Kapag boring na sa isang puno, ano pang hinihintay ng kagwang? Gamit ang kanilang patagyum o manipis na balat na nakadikit sa paa hanggang braso ng kagwang, mala-ninja silang lilipat sa mga puno. Habang busy ang ibang kagwang sa paglipat-lipat ng puno, ang isang ito, relax lang. Matindi ang hawak niya sa puno. Yun pala, dala pala niya ang kanyang anak. Pasilip-silip lang at tila ba nag-uusisa sa kanyang paligid. Bitbit niya ang anak palagi. Sa isang maling kapit lang niya kasi, maaari itong mahulog. Kaya naman, ingat na ingat ito sa pag-aalaga. Kahit saan nga siya pumunta, dala niya ito. Kakaibang banding nga ito ng mag-ina. Hanggang sa paglipad, bit-bit ang anak. Hanggang sa kaya na ng batang kagwang na maging independent. Pero hindi katulad ng isang pamilya, single parent si Mami Kagwang. Karaniwan kasing naghihiwalay ang kanilang magulang pagkatapos manganak. Pero si Daddy Kagwang, dumadalaw naman sa kanila para magbigay ng pagkain. Kilalang teritoryal ang mga kagwang. Hindi basta-basta nakakapasok ang sinuman, lalo na ang matinik nilang kaaway na Philippine Eagle. Malalupa man o dagat, makikita ang pagkakaisa ng pamilya. Ganyan ang magkakapitbahay na clownfish. Si anemone ang nagsisilbi nilang tahanan. Yung mga clownfish na typical yan, nakikita mo sila nasa sea anemone. And then may malaking isda. Di mo alam kung yun yung nanay o usually yun yung tatay. Tapos may nanay. And then may mga babies. Gwardyado ng padre de pamilya ang kanilang tirahan. Bawal ang trespassing. Naroon ang kanyang may bahay at maliit na mga anak. Hanggang ang isang masayang banding ng pamilya na uwi sa pangamba. May grupo ng mga 3-spot domino damselfish ang gustong umagaw ng kanilang bahay. Kasama ang kanyang pamilya, pinagtulungan nilang paalisin ang mga 3-spot domino damselfish. Sa wakas, napaalis nila ang kaaway. Pero higit pa pala sa teritoryo ang kanilang pinoprotektahan. Naroon kasi ang kanilang daang-daang mga anak na nasa itlog pa lang. Kailangan nila itong bantayan, lalo na't may mga predator gaya ng malalaking isda. Minsan,
Higit pa sa isang pamilya ang kailangan para mag-survive sa wild. Kailangan din ng tulong mula sa komunidad, lalo na kung dihado ka sa laki. Sa ilalim ng dagat, lamang ang malalaking pamilya. Literal na big family ang mga sardinas na ito. Umaabot lang naman sila ng mahigit 200 milyong miyembro. Iisa ang kanilang mga kilos at galaw. One for all for one ika nga ang goal nila. Kapag may parating na panganib, bumubuo sila ng bagong galaw. Paraan nila ito para protektahan ang mga sarili laban sa kaaway. Pangalawang tahanan ng rescue center ng mga buhay ilang na biktima ng poaching at pang-aabuso. Dito sila nagpapalakas at kung minsan bumubuo ng sariling pamilya. Gaya ng musang na ito. Labas-masok lang siya sa kulungan. Pero mas madalas sa sanga ng mga puno siya nakatambay. Dito na siya pinanganak sa rescue center. Nakilala ko pa nga ang kanyang mga magulang noon, sina Estela at Gary. Pareho silang biktima ng illegal poaching. Hindi alam ng mga rescuers na buntis pala si Estela noon. Nasuri ko pa noon si Estela. Kaya siya pumapasok at bumabalik dun dito sa loob ng cages to nurse. No, pero we check yung female kung meron pang gatas. Wala namang gatas, hindi na swollen yung kanyang mammary glands. So ibig sabihin, hindi na to active. 3 buwan lang nakasama ni na Estela at Gary ang anak. Dahil malaki na ang batang musang, kusa na itong umalis at hindi na bumalik sa kanilang pamilya. Alam nila Estela at Gary na balang araw ay gagawa rin ng sariling pamilya ang anak. Ang mag-asawa, doon muna sa center na mamamalagi hanggang pwede na silang ibalik sa wild.